tanong po, saan po natin nakuha yung story about kay Lucifer at sa mga fallen angels? Mababasa ba sa Bible? Naniniwala ba ang mga Protestante na tunay itong nangyari? Yes, naniniwala sila. No? Ang mga Protestante, naniniwala yan sa fallen angels, naniniwala sila sa Lucifer kasi binanggit man yan sa Bible. No? Naniniwala sila pero iba lang siyempre ang kanilang concept, no? Kasi wala silang tradisyon. Yung aral kasi ng simbahan, kapatid, no, mayroong tradisyon, no? So yung ibang teachings natin about devil, about fallen angels, about Lucifer, hindi nababasa sa Bible, itinuro siya by tradition, lalong-lalo na sa angelology. No, sa theology may tinatawag na angelology. So pinag-aaralan diyan yung galaw ng mga demonyo, yung pinanggagalingan nila, wala yan sa Bible. No, pero may mga teachings na revelation sa simbahan mismo, no? Tulad ng mga exorcist, no? Ang dami nilang nalalaman kapag nag-i-exorcise sila kasi hindi man makapagsinungaling sa kanila ang mga demonyo kasi under sila sa kapangyarihan ni Kristo. No? Tulad ni Father Darwin, sa kaniyang in-exorcise, ano ang sabi ng demonyo? Na yun daw mga pastor, no, si Eli Soriano, kasamahan daw niya yun. Kasamahan daw ng demonyo. And then yung yung maraming pahayag sa exorcism na hindi naitala sa Bible. Halimbawa, yung sinabi ng isang pari na exorcist, si Reforger yata, Father Reforger, sabi niya, ang sabi daw ng demonyo, kung ang lahat ng tao ay magsasama-sama magrosaryo, tapos na kami. Yan, isa yan sa mga sinabi ng mga demonyo. No? Kapag nasa kapangyarihan na sila ni Kristo, hindi sila makapagsinungaling. Nagsasabi sila ng totoo. Kaya sabi ni Father Darwin, truthful pala itong mga demonyo. Sabi ni Father Darwin. Kasi nga hindi sila makahindi. No? Kahit sa Bible, sabi ni Panginoong Jesucristo, ano ang pangalan mo? Sagot din ng demonyo, hindi sila pwedeng makahindi pag ang Diyos na ang mag-utos sa kanila. Kasi creature lang sila eh. Creature lang sila. Pero sa tanong mo kapatid na sa Bible ba, no? Sabi dito, tanong po, saan po natin nakuha yung story about kay Lucifer at sa mga fallen angels? Yes, Revelations 12, no? Na vision ni Saint John sa kanyang pangangaral. Thus, siya ay, di ba, under siya by the guidance of the Holy Spirit. Nakakita siya ng mga vision. No, sa Revelations, puro vision yan. Nakita niya sa Revelations 12, nakita niya yung isang babae, no, na manganganak ng isang lalaki at hinahabol ng dragon. No, basahin natin. Revelations 12. Basahin natin ng Revelations 12. Dito nakita ni Saint John, no, yung dragon. Okay? Basahin natin. Ito. Pagkatapos nito, isang kagilagilalas na bagay ang nagpakita sa langit. So, na-vision ni Saint John, no? Nakita ko ang isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 bituin. So, sa theology ng simbahan, tumutukoy ito sa simbahan, ang babae na yan, at kay Inang Berheng Maria. Manganganak siya, kaya dumating siya dahil sa matinding sakit. May isa pang kagilagilalas na bagay ako nakita sa langit. So, isa na namang vision na kanya nakita. Isang malaking pulang dragon. No? Ito ay si Satanas. Na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang 2 bahagi ng mga bituin. Itong tinangay niya ang 2 bahagi ng mga bituin. Yan ay mga anghel din. Ang mga angel, tinawag yan na anghel. Ang mga angels, tinawag yan na stars, no, sa Job. Anong talata yun? Wait lang nga, nakalimutan ko sa Job. Anong talata yun sa Job? Sa Job 38:7, no? Itong bituin na yan na tinangay ng buntot ng dragon, ibig sabihin kasi ng dragon, si Satanas yan, mamaya babasahin natin, tinangay ng buntot niya ang 2 bahagi ng mga bituin. So,
Ano ba yung mga bituin na yan na tinangay ng dragon, no? Sa Job 38:7, 38:7, ito ang mababasa. Habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel. Ang bituin sa umaga at nagsisigawan ang lahat ng anghel. So, yung mga anghel, tinawag din niya na bituin, no? Sa Biblia. Kaya yung sinabi sa Revelations 12, 7 na ba yun? No? Or 4. Sa 4, itong sa 4, tinangay ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Mga anghel din yan. So, nadala ni Satanas yung mga anghel. Naguyo niya ba na nakipaglaban sa Diyos at sa mga anghel ng Diyos? Ito ating mababasa. No? Tinangay ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. So, ito na yung tinatawag na fallen angels. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. At nanganak nga ang babae ng isang sanggol na lalaki na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ang sanggol at dinala sa Diyos doon sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas sa ilang sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon ng 1,026 na araw. Pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. So nakita naman niya kung anong nangyari. Nung naghimagsik ang mga anil, anong nangyari doon? Nagkaroon ng digmaan sa langit. Ito yung the vision ni St. John. Kung anong digmaan ang nangyari sa langit nung si Lucifer, no, si Lucifer. Si Michael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at lumaban din ang dragon at ang kaniyang mga anghel. So nagka-giyera na sa langit, no, dahil sa paglabag ng mga fallen angels na manatili sa katotohanan. Kaya lang hindi sila nanatili sa katotohanan. Ngunit natalo ang dragon. No, sino ba itong dragon na to? At ang kanyang mga anghel at pinalayas mula sa langit. Ayan, pinalayas lang mula sa langit. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas na nanilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. So mga fallen angels kasama ni Satanas. Sabi nga ni Panginoong Jesucristo, nakita niya si Satanas na nahulog mula sa langit. No, Lucas 10:18, nakita ni Panginoong Jesucristo na si Satanas nahulog mula sa langit. Sabi ni Panginoong Jesucristo, sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Ibig sabihin, ganun kabilis ang kanyang pagkatapon, no? From heaven to earth, ganun itinapon ang ating si Satanas, ang ating ninoon, no? Si Lucifer. Lucifer pala na term, no? Basahin natin si Lucifer na term sa Catholic Bible in Isaiah 14. No, kung mayroon bang Lucifer sa Bible? Yes, Isaiah 14:12. No? Isaiah 14:12, sa Tagalog muna natin basahin, ito ang ating mababasa. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala. Di ba? Tala, bituin. Sa umaga, ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Kung babasahin natin yan sa Douay-Rheims version, DRC, Catholic Bible, sabi dito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Si Lucifer na fallen from heaven, who didst rise in the morning? How art thou fallen to the earth that didst wound the nation? So, mababasa talaga yan kapatid sa Bible, si Lucifer kasama yung kanyang mga fallen angels. Bakit sila nahulog? Nakipaglaban sila sa anghel ng Diyos, no? Dahil gusto ni Satanas maging Diyos din siya katulad ng kanyang mandilikha.